Sa detalye ng ating mga balita, zero o isang bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero ayon sa Pag-asa. Ayon kay Ana Cloren ng Pag-asa, kung mabubuo ang bagyo sa loob ng PAR, tatawagin ito sa pangalang Auring na maaaring maglandfall sa Southern Luzon o Eastern Visayas. Paniwanig Cloren, kadalasan kasi kapag Enero ay Southern Luzon o Visayas ang target ng mga bagyo. Samantala, nilinaw ni Ana Cloren na ang naranasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ay dulot ng Northeast Monsoon o Amihan, Intertropical Convergence Zone at Shear Line. Apektado ng ITCZ ang Visayas, Caraga at Davao Region, Palawan, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din ang nalalawing bahagi ng Mindanao. Dulot naman ng shear line ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Aurora, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur kasama ang nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, Amihan naman ang magpapaulan sa Batanes, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Nueva Vizcaya. Si Kaobet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin Kaobet, Happy New Year! Senior po Sir Angel at matsaganang bagong taon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang weekend medyo maliit pa yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo pero malaking tsansa po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa Mindanao, kasama din yung Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Ito ay dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Samantala, may shear line pa rin tayo na magdadala ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Quezon, kasama din yung Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino at Cagayan. Samantala naman, ang Amihan or Northeast Monsoon ay magdadala ng mahihinang pag-ulan partikular na sa Cordillera. Kasama po dyan yung Baguio. Medyo maulap na kalangitan pa rin inaasahan natin sa Baguio na may chance ng mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley kasama ang Ilocos Norte. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama po yung Metro Manila, makararanas naman ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated thunderstorms kasama dyan yung sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan sa Calabarzon kasama yung Palawan. At sa ngayon nga po, wala naman tayong nakataas na gale warning, Sir Angel, pero nagbababala tayo dito sa may baybayin ng Hilagang Luzon. Inaasahan na din na sa mga susunod na araw ay lalakas muli ang Amihan, kaya magiging maalon na karagatan. Iba yung pag-iingat sa mga maliit sa sakyang panda at maliliit na mga bangka. At Sir Angel, yan po ang ating lagay ng panahon para sa araw na ito, ikalawang araw sa bagong taong 2025. Mula po sa Pag-asa, ako si Obet Badrina. Maraming salamat po. Obet, kayo ba may recruitment din ng mga weather forecaster? Ngayon po may mga opening po tayo. May mga opening pero ano yun, tinitrain nyo na lang o nanggagaling doon sa mga eskwelahan na nag-o-offer na ng BS Meteorology? Meron po tayong mga bagong tinrain po from na-absorb na sila ha? Slowly Magaling. po. Slowly may mga bago na po tayo. Successful na yung Project Comet. Di ba? Na-delay man, natuloy pa rin. Ayan. Maraming salamat sa Pag-asa, ha? Maraming salamat din po, Sir Angel. Ayan, thank you. Kaobe, thank you. Happy New Year.